Ang sagot doon, it is a general order of God na bawat tao meron tinatawag na free will. Meron tayong free will. Sometimes we ignorantly and sometimes we recklessly use our free will. Reckless tayo sa paggamit ng free will. Kung mo nakakita ka ng babae na medyo napahanga ka ng kaunti, hindi ka na naman dyan nag-imbestiga, hindi ka na medyo nag-isip, ganun din yung babae, hindi na medyo nag-isip, nagpadala na dun sa simbuyo ng damdamin, and afterwards, they found out later that they are not compatible. As the saying goes, how do you know that you are not compatible? Because along the way, something happened that both of you cannot accept each other. There are points wherein hindi mo gusto yun sa lalaki, hindi gusto ng lalaki yung isang bagay sa'yo. Kaya yun ay a reckless use of our own free will. Hindi kasalanan ng Diyos yun. Yung sinasabi mo na, ba't pinagtagpo niya? Lahat ng tao hindi pwedeng hindi magkatagpo. Kahit ayaw kang makatagpo ng mayaman dahil dungis-dungis mo, no? Mabaho ka, mayaman ay mababango sila, nagliligo, may pabango, naka-air condition, ikaw naman amoy pawis, wala kang pabango, di ka pa nagtututbrush, kahit ayaw niyong magtakbo, magtatagpo pa rin kayo eh. Bakit? Pakinggan mo sa Kawikaan 22:2. Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapwa. Ang Panginoon ang may lalang sa kanilang It lahat. is inevitable that the rich and the poor will encounter each other. That is God's order in this universe. It is inevitable. Kahit ayaw mo yung hirap, inevitable yun, di maiiwasan na makakatagpo mo. Bakit? Mayaman ka nga, bilyonaryo, nagbara yung iyong kasilyas. Ikaw ba babakbak nung kasilyas mo ngayon? Bilyonaryo ka. Babakbakin mo ba yung kasilyas mo para linisin yung tae mong sarili? Nandidiri ka kahit sa sarili mong tae. Tatawag ka ngayon ng mahirap na dahil wala siyang pera, willing siya dahil kikita siya ng pera ron. Kaya inevitable na magkikita yung mayaman at mahirap sa mundo. That is a general order in society. Because the poor will work for the rich and the rich will pay the poor. It is inevitable. Economically speaking, that is God's fashion and that is God's design in society. Hindi pwedeng walang mahirap. Kasi kung puro bilyonaryo tayong lahat, sino magdagawa ng karsada? Palagay mo, kung ikaw si Bill Gates, magpapakapagod ka bang nag-aano ka sa karsada? Na puro usok? Magpupulis ka ba? Hindi ka pupunta sa karsada kung si Bill Gates ka, bilyonaryo ka para magpulis. Kaya may mahirap dahil doon. May economic reasons, may justifiable reasons yon. Ang ibig ko lang sabihin dito, no, ang tao merong free will. Makakatagpo mo, babae, lalaki, bading, tomboy. Marami kang makakatagpo sa buhay along the way. Pero, kung nakakita ka ng isang partner na hindi compatible sa'yo, hindi kasalanan ng Diyos yun, ikaw may kasalanan nun. May free will ka kasi, you took him in, o he took you in. Kinuha ka niya. Tapos later you realize na parang ito isang kanta nung naghihinala na may iba ng kabit yung kanyang asawa o yung kanyang nobyo. Meron ng ibang gusto. Pero nung umpisa naman, di naman ganon. Nung umpisa naman mahal naman. Tapos bandang huli, nung magsawa na, sabi, hindi raw sila compatible. Sino may kasalanan? Hindi naman ang Diyos Binigyan ka nga ng free will para mamili masyado ka reckless. Kahit sino na lang, sinunggaban mo. Ayan, bandang huli, sabi mo, incompatible kayo. Tapos isisisi natin sa Diyos. Ba't kasi binigay-bigay mo pa sa akin to? Mali yun. Remember, always, we are living by the general principles of justice and nature. Nature allows us to live the way we want to live our lives. And justice disciplines that life. Now, if by nature you are reckless, then you have to suffer the consequences.